Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen. Dito po ulit tayo sa ating Rhema Feels po, tuwing 4 p.m. po ng hapon. Kamusta na po kayong lahat? At nawa po ay tayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Amen po, at nasa magandang kalusugan ng pangangatawan. So yun po, itutuloy po natin yung ating topic. Amen po. Dito po sa Rhema Feels. So yun, yung topic po natin, yung pinag-aaralan po natin ay 14 Purposes of Christ's Miracle. Amen po. So yung 14 na purposes, sabi niyang ganun, o yung purposes of Christ's miracle. Bakit nga ba ano nga ba yung purpose, yung mga nagawa po ng Panginoon, amen po, na himala. So yun, si Pastor Ruben po ay nauna nang nagturo. Amen. So pasadahan ko lang po ng saglit. Yung number 1, sabi niya pong ganon, make believers. Amen. Number 2, fulfill prophecy. Number 3, demonstrate God's will. Amen po. At alam kong marami po tayong natutunan dyan. Naging po sa kay Pastor Maya. Sa number 4, destroy works of Satan. Amen. Number 5, give abundant life. Number 6, His sonship and messianic claims. So ayan po yung mga purposes, amen po, ng miracle ng ating Panginoong Hesus. At ngayon po itutuloy natin ito dito po sa pang 7. Bali po ang pag-aaralan natin ngayon ay 7, 8, 9 and 10. So yan, nawa po tayo po ay pagpalain at ma-encourage po sa mga salita ng Diyos ngayong hapon na ito. So yan po, sa number 7 po, sa 14 Purposes of Christ's Miracle, number 7, ito po yung confirm God's Word and Love. Amen po. Na ikukumpirma ng Diyos yung salita niya at yung pag-ibig niya. Amen po. So marami po itong mga verses. Kung gusto niyo po, ilista niyo na lang, pero magbibigay lang po ako ng tigi-tigi 10 puntos dito po sa mga verses na ito. Okay, ang una po ay John 5:20, Hebrew chapter 2 verse 3 hanggang 4, at Mark 16:15 to 20, 2 Corinthians 12:12, at John 14:12. Pero bigyan po natin ng isang puntos po itong Mark 16 to 15. Amen po. Sabi niya ganon sa Mark chapter 15 verse 16. Ito po yung kumbaga sa paalis na yung isang tao, ito po ay yung kadalasan na sinasabing last will. Amen po, ng ating Panginoon. So yan. Sabi niya ganon sa 15, sa Tagalog po pala. Mark chapter 15, 16. Verse 15 to 20. Basahin ko lang po. Sabi niya ganon, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay pangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila maaano kahit dumampot sila ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng mga kamay. 19. Pagkatapos niya magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit at tumupo sa kanan ng Diyos. So, yan po yung sinasabi dito sa Mark 16:15 to 20. Pero sa ibang translation po, di ba? Sabi niyang ganon, go ye. Amen po. Kumbaga, lumabas tayo para ma-confirm, amen po, yung God's Word at yung pag-ibig niya sa atin. Bigyan ko po ito ng isang
pansin yung Mark chapter 16 verse 15. Sa ibang translation po, ang sinasabi ng Mark 16:15, go out. Amen. Hindi tayo yung, kumbaga, go out na, ma'am, may I go out? Amen po. Hindi tayo yung mga estudyante na naliligtas doon sa mga tanong ng teacher. 'Di ba? Kadalasan yan sa mga estudyante, pagka halimbawa recitation, quiz, amen po, test. Kumbaga, yung karamihan, kasi nung panahon ko po na nag-aaral ako, ganon. Na kumbaga, pagka dumadating na yung mga ganon, ma'am, go out. O kumbaga, may I go out. Isang translation sa Bible na sabi niya ganon, go ye, sa iba go out. Ngayon po, tayo ay hindi po tayo klase ng ganong estudyante. Amen po, tayo yung mga klase ng estudyante na Lord, go out. Ibig sabihin, go ye. Ibig sabihin, lalabas tayo. Amen po. Hindi tayo yung tipong go out na iiwas kundi tayo yung mag-go out na tayo yung sasagot. Amen po. Doon sa mga tanong ng tao at tayo yung sasagot doon sa kung gaano sila kamahal ng Diyos. Amen po. Kasi sa number 7, confirm God's word and love. Makipagbukasan po kayo dito sa Hebreo chapter 13 verse 13. Sabi niya ganoon sa English, let us go to him then outside the camp and bear his humiliation. Humiliation. Amen po. Sabi niya ganoon, let's go out to him. Kumbaga, lumabas din tayo doon sa comfort zone. Amen po. Nung dati sila ay makikinig ng salita ng Diyos, sila ay laging nandoon sa church. Ngayon, ganoon din naman po tayo. Pero ngayon na New Testament o ngayon na po na ang Panginoong Hesus ay umakyat na sa langit, so hindi na siya makakapag-share ng word niya rito, kundi ito po ay ibinili na sa atin. Kaya sabi niya ganon sa Hebreo chapter 13 verse 13, let us go to him. Amen po. Sa Tagalog po, basahin natin sa Magandang Balita Translation. Hebreo chapter 13 verse 13. Tignan po natin sinasabi ng Bible dito, kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magdiis din ng kahirapang kanyang itiniis. Amen po. So tayo, magtitiis lang tayo kung ano man yung sabihin sa atin ng mga tao na ganyan ba talaga, mahal ba talaga ng Diyos ang mga tao. Amen po. Yun lang yung kumbaga i-confirm natin sa kanila at yung mga salita ng Diyos na talagang makapagpabago sa kanila, matanggap nila yung salita ng Diyos na ang lahat ng tao ay kailangan pong maligtas. Amen po. Na hangga't maaari na sinasabi ng Panginoon ay disipuluhin. Amen po. Kaya sabi niya ganon, let's go out. Amen po. Ulitin ko, hindi tayo yung mga tao na mag-go out dahil may iniwasan, kundi tayo yung mga tao na mag-go out kasi sasagot. Amen po. Doon sa kung ano yung mga sinasabi ng Diyos para sa kanila at may paramdam natin yung pagmamahal ng Diyos para sa kanila. Amen po. Ayan po yung confirm God's word and love. Amen. Sa 8 po, sabi niya ganon, prove that God has with him. Amen. Para ma-prove natin, sabi niya ganon, that God was with him. Ibig sabihin, nasa Panginoon. Amen. Maraming mga tao sa Bible na nagkukumpirma na kasama ni Jesus ang Diyos. Amen po, Ama. Kasama niya ang Holy Spirit during time ng kanyang pong pagmiministeryo. At isa po rito si Nicodemo. Sa John chapter 3, tignan po natin Sa John chapter 3, verse 2, ito po ang sinasabi niya. John chapter 3 verse 2, isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturong mula sa Diyos sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Amen po. So si Nicodemo ay isang
tao na nakapagpapatunay na kasama ni Jesus ang Diyos Ama. Amen po, kasama ng Diyos ang Holy Spirit. Ganon din sa Acts chapter 10 verse 38. Tignan po natin sa Aklat ng Gawa chapter 10 verse 38. Sabi niya ganon, kilalanin niyo si Jesus na taga Nazaret at alam din ninyo kung paano pinili siya ng Diyos at kung paano pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo saan man siya pumunta, gumagawa siya ng kabutihan sa mga tao at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng dyablo sapagkat kasama niya ang Diyos. Amen po. Sa mga talata po sa Bible, nagkalat po yan. Amen. 3 tao lang naman ang hindi naniniwala sa kanya na supposed to be dapat sila yung maging assistant ng Panginoon sa paghahayag ng mabuting balita. Kaso, baliktad ang nangyari, sila pa yung naging kalaban. Sino po yung mga tao na to? Yan po ay yung mga Pariseo, Sadduceo, Priests, and teacher of the law. Amen po. Na ayan dapat, supposed to be, yung mga tao na makakatuwang ng Panginoon Kaso, sa kabila nun, sila pa yung hindi naniniwala, sila pa yung nag-reject, sila pa yung nagpapatay, sila pa yung nag-akusa sa Panginoong Yesus. Amen. Ngayon, sino ang naniniwala sa Kanya? Example, bulag, pipi, bingi, kuba, may sinasapian ng demonyo, may matinding karamdaman, yung babaeng dinudugo, prostitute. Ayan pa yung naniwala sa Panginoong Hesus na kasama niya ang Diyos Ayan pa yung naniwalang mga tao na kasama niya ang Holy Spirit. Amen po. Meron nga pong, bilisan ko lang po, meron nga pong sa Bible, may kwento yung 2 bulag. Sabi niyang ganon, Panginoong Hesus, sabi niyang ganon, sabi nila, Panginoon, anak ni David. Amen, yung 2 blind men, sabi niyang ganon. Jesus, sabi niyang ganon, Son of David. Kung titignan po natin at papansinin natin itong 2 bulag na to, very interesting yung title na sinabi nila kay Jesus Kasi bakit? Pag sinabing Son of David, ibig sabihin, Mesaya, ibig sabihin sugo. Amen po. Ibig sabihin, yun na yung inaasahan nilang darating simula pa nung Genesis na nag-prophesy doon sa chapter 3, verse 15 na Mesaya. Itong 2 bulag na to, doon na bulag sila, pero sila pa yung nakakita kay Jesus. Amen po. Sa pagiging Mesaya niya, sa pagiging sugo niya. Pero kung babasahin po natin yung buong konteksto noon, meron naman dong mga tao na nagpagaling siya, tapos sabi naman ng mga tao na to, ng mga Pariseo, kaya nagpapagaling kaya nakakapagpagaling yan, nakakapagpalaya siya ng demonyo kasi kumbaga parang possessed ni Beelzebub yan Ibig sabihin, espiritu ng demonyo na kay Jesus Tignan po natin yung mga tao naman na yon, doon na sila ay nakakakita, sila naman po ay bulag. Hindi nila nakikita yung pagka-Mesaya ni Jesus. Pero yung 2 bulag, bulag sila pero nakikita nila yung pagiging Mesaya ni Jesus. Amen po. Magandang kwento tong 2 blind men na kumbaga kung papaano nila doon na bulag sila, hindi nila nakita yung kapansanan nila, hindi nila nakita yung problema nila. Ang nakikita nila nung time na narinig na nila si Jesus, nakita nila ito na yung Mesaya. Doon nakapikit yung mata nila at hindi sila nakakakita literally. At yung literally na nakakakita ay hindi nakakita. Amen po, sa Panginoon na siya yung Mesaya. Kaya nga, number 8, prove that God was with him. Kaya siya gumawa ng mga himala kasi ang purpose niyan para malaman ng mga tao na kasama niya ang Diyos. Amen? At number 9 po, dito po tayo sa number 9, demonstrate God's power over Satan. Ito po yung isang pinakamaganda. Amen po. Sa topic po na ito. Demonstrate God's power over Satan. Sa Luke chapter 10, verse 38. Tignan po natin Lucas chapter 10, verse 38. Alam ko naman pong verse 38, verse 19. Sorry. Luke 10:19. So yan. Sabi niya ganoon, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ng mga ahas at mga alakdan, at lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakapanakit sa inyo. Ito po yung isang pinakamagandang ibinigay ng Panginoon doon sa mga disipulo, pero nung time na yon, sa bandang huli,
sa bandang baba, sabi niya gano'n, pero wag kayong matutuwa dahil suko sa inyo yung kaaway. Matuwa kayo kasi yung pangalan nyo naka-registered citizen in heaven. Amen po. Kasi nakatala yung pangalan nila doon sa langit. Sabi ng Panginoong Hesus doon sa mga disipulo. Sa Genesis chapter 3 verse 15, pinag-aralan ko nga to. Kumbaga parang ang ganda nito. Ito yung ito yung binigay ng Diyos Ama sa Panginoong Hesus noong time na yun Nung susuguin siya, magiging yung Genesis chapter 3 verse 15, ayan po yung pinaka first gospel. Amen po. Yung pinakauna, doon po sa mga maraming nag-aaral ng Bible, ang tawag po nila diyan proto-evangelion. So proto means una, ibig sabihin first, evangelion ibig sabihin ebanghelyo, unang ebanghelyo, first gospel, kumbaga. Sa part po na ito, na Genesis chapter 3, verse 15, ito po ay isang magandang, ito yung isa sa pinaka talagang mabuting balita Ito yung isang pinaka good news, amen po, na kauna-unahan, amen po, na naisulat sa Bible. Sabi niya gano'n, kayo ng babae, aking pag-aawayin, binhimo't binhini ay lagi kong paglalabanin. Ang binhini ang dudurog sa iyong ulo, at sa sakong niya, ikaw naman ang tutuklaw. Amen po. Tignan nyo po, pero, nung time na yon, kung mapapansin po natin, sabi niya gano'n, binhi niya, sabi niya gano'n, mag-aaway yan. Pero yung binhi niya, sabi niya gano'n, yan ang dudurog sa ulo mo, Satanas. Kulang na lang sabihin na sa kanya ng Diyos na ikaw yung ulo ng ikaw yung ulo ng kasamaan ikaw yung ulo ng kasinungalingan, ikaw yung ulo ng mga panloloko Kaya sabing gano'n, ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. Kumbaga, tatapakan niya yung niya po diyan. Yan po ay ang Panginoon na darating nung time na yon. Nasabi niya gano'n, yung binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. At sa sakong niya ikaw ang tutuklaw. Pag apak ng Panginoon doon sa ulo ng ahas, tutuklawin siya. At marami pong Bible scholar na nag-aaral na yung pagtuklaw na yon sa Genesis 3:15 ay nangyari doon sa krus. Amen po. Nung time na ang Panginoon ay pinahirapan po doon sa krus hanggang until to death. Amen po. So yan po yun. Pero tignan nyo po, yung binigay na kapangyarihan sa Panginoong Hesus nung time na yon, nung prophecy na yon, ayun yung binigay doon sa mga disciples doon sa Lucas chapter 10. Amen po, verse 19. Yung pangako na yan, very crystal clear. Amen po, napakalignaw, napakaliwanag. Kaya nga, kumbaga kung nasa Panginoon yon, ayun po ay binibigay niya that time sa mga disipulo. Kasi bakit? Magagamit nila yan. At doon sa Matthew 28, di ba po, sabi niya ganon, all power and authority, sabi niya ganon, in heaven and on earth has been given to me. Ibinigay na sa kanya. Mas naging makapangyarihan pa nga kasi bakit? Lahat na. Ito, nung time na to, binigay ng Panginoong Hesus sa mga disipulo yan. Sabi sa inyo, kahit tapakan nyo yung alakdan, tapakan nyo yung ahas, walang makakapanakit sa inyo. Amen po. Yan yung authority ng Panginoon, yung demonstrate God's power over Satan. Amen. Na binigay niya rin sa mga disipulo hanggang sa panahon po natin ngayon na nananampalataya at naniniwala po sa Panginoon. Amen po. Ngayon, kahit na yung kamatayan, darating yung time, hindi mananalo sa atin yan. Amen po. I-conquer natin yan. Sabi niya ganon, 1 Corinthians 15:54, that it's written, death is swallowed up in victory. Amen po. Napakagandang pangako ng Panginoon na sabi niya ganon, that it's written, death is swallowed. Eto nga po kumbaga maglakad sila, kahit may alakdan o may ahas dyan, talagang yan ay tatapakan nila. At sabi niya gano'n, walang makakapanakit sa inyo. Lahat ng kapangyarihan ng kaaway, talagang i-demonstrate ng Panginoon na talagang walang makakapanaig. Pati yung kamatayan, hanggat maaari. Kung talagang nandoon po yung pagsunod natin sa Panginoon. Yung swallowed, alam niyo po ba yung swallowed? Mahilig akong manood ng mga animal fighting. Yung swallowed po, alimbawa, python, tapos nakakita siya ng isang, sabihin na natin, isang kambing. Yung python na yun, kaliit-liit ng ulo nun, pero pag sinakmal niya yung kambing, pupuluputan niya, yung swallowed, yung talagang lulunukin niya
Kumbaga, yung kamatayan, darating yung time, lulunukin ng Panginoon yan eh. Kumbaga, talagang lalamunin yan. Amen po. Kaya walang magiging kapangyarihan sa atin, ano man ang gawa ng kaaway eh. Napakaganda po na itong Lucas 10:19 po na to, kung talagang i-expand pa po siya. Amen po. At lastly po, dito po sa number 10, sabi niya gano'n, prove the kingdom of God is present. Amen. Ito po ay talagang halos yung pinag-aaral ko nga po ito, grabe ito. Ang ano po ang saya ng heart ko kasi ang gaganda ng mga pangako ng Diyos. Yung purpose niya kaya siya gumawa ng miracle para i-prove the kingdom of God is present. Hindi porket ang Panginoong Hesus ay wala na ngayon, 2,000 years ago pa nangyari yung senaryo doon sa krus ng Kalbaryo ay hindi na naghahari ang Diyos. No, hanggang ngayon po, present yan. Simula pa lang nung ipinanganak siya, present na yung kingdom niya. Amen po, at walang makakapanaig doon. Okay, Matthew chapter 12. Amen po. Tignan po natin dito sa Matthew chapter 12, verse 28. Matthew chapter 12, verse 38. Tignan po natin, napakaganda po nito. Amen. Matthew chapter 12. Verse 28. So yan, ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Amen po. Kasi that time noon talagang lahat ng mga madaanan ng Panginoong Hesus na possess, amen, ay talagang pinapalayas niya doon sa mga katawan ng tao. Ulitin ko, ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, nung time na dumating ang Panginoong Hesus, yung kingdom niya, present na. Amen po. Hanggang sa panahon po natin ngayon. At kung titignan po natin dito sa Daniel, dito po yan na prophesy sa Daniel chapter 2 verse 44. Amen po. Tignan po natin yung pinanggalingan po nitong verses na to. Sa Daniel chapter 2, sabi niya ganon sa verse 44. Tignan po natin. Sabi niya, ito po ay panaginip ng ni Haring Nabucodonosor. Na panaginipan niya yung kaharian ng Panginoong Hesus ay dadating. Amen po. So, kumbaga parang sa sobrang panaginip niya, sobrang balisa niya, halos bangungot na yung nangyari sa kanya. Sa verse 44 ng Daniel chapter 2 verse 44, sabi niya gano'n, during the reign of those kings, the God of heaven will set up a kingdom. So yan, that will never be destroyed. No one will ever conquer it. It will shatter all this kingdom into nothingness, but it shall stand forever indestructible. Amen po. Hindi yan masisira, hindi yan mawawala, hindi yan madidistract. Nung time na dumating ang Panginoon dito, naghari siya at hanggang ngayon present pa yan. Amen po. At last na lang po, dito sa Daniel chapter 7 verse 14. Ito po kasi ay mga magpapatunay na ang kaharian po ng Diyos ngayon ay present pa rin. Amen po. Sa verse 14, ang sabi niya pong ganon, dito sa Daniel chapter 7. Amen po. Verse 14. So yan, tingnan natin. He was given to the ruling power and glory. Sabi niya, over all nation of those world, so that all people of every language must be obey Him. Kanino? Sa Panginoong Hesus. His power is eternal. Yung kapangyarihan niya talagang magpawalang hanggan. It will never end. Hindi matatapos yung kaharian niya. Kaya nga present pa siya ngayon, hanggang sa future, present pa rin siya. Amen po. His government shall never fail. Hindi yan, yung gobyerno ng Panginoon ngayon dito na umiiral ay hindi yan matatapos. Amen po. So napaka ganda. Amen po. Napaka makikita natin yung mga pangako ng Diyos dito, yung possess
ng Panginoon na kung bakit siya gumawa ng mga miracles ay para, amen po, number 6, sabi niya ganon, confirm His sonship of messianic. Number 7, confirm God's word and love. Number 8, prove that God was with Him. Number 9, demonstrate God's power over Satan. Number 10, prove the kingdom of God is present. Amen po. Kung titingnan po natin yung Daniel chapter 2 verse 44, 7:14, ayan po ay tumutukoy sa paghahari po ng Panginoong Hesus. Amen po. Nung time pa lang ni Daniel, ano na yan, prophecy na yan. At naganap na po yan 2,000 years ago. At hanggang ngayon, present yan. At hanggang sa future, present pa rin po yan. Amen po. So yun po, nawa po ay napagpala po tayo ng mga salita ng Diyos ngayong hapon na ito. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa hapon na ito, sa pag-aaral po namin ng iyong salita. Dalangin namin na mas lalo mo pa kami, Panginoon Lord. Pagpalain, Panginoon Lord, sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pag-aaral namin. Dalangin din namin, Panginoon Lord, ang bawat nakikinig, Panginoon, ay ma-encourage sa mga gawain ganito. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang siyang patuloy na manguna sa amin. Alam namin, Panginoon Lord, na ang purpose mo, kaya mo ginawa itong mga bagay na ito, Panginoon, ay para mapapurihan ng iyong pangalan. Kaya naman po, Ama, nagpapasalamat kami sa hapon na ito, maging sa mga susunod pa, Panginoon Lord, na magtuturo. Holy Spirit, malaya ka pong kumilos at makialam, magbigay ng wisdom, Panginoon Lord, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So yan po, maraming salamat po sa bawat isa sa atin. God bless po.